Ay, nako. Sa painit na painit... Stop cybercrime law! Stop cybercrime law! Stop cybercrime. Oo. Mali naman talaga kasi yung cybercrime law na yan. Direk, itiman mo. Huwag ganun. Hindi, uso ngayon yan. Uso yan sa Facebook, sa Twitter, mga ganyan. Ikaw, gusto mo ng ganyan? Sige, Direk, ayaw daw. Ayan, at least okay na. Pwede ko na ituloy. Pwede na. Kasi nakakasira kayo ng diskarte, tol. Okay. Sa painit na issue sa ating lipunan, isa lang ang ating tanong. Bakit nagkaganon? Paano nakalusot ang mga delikadong probisyon sa Just King Cybercrime Protection Act of 2012, aka Cybercrime Law, aka ang letseng batas na alam naman ng lahat na ayaw ng taong bayan pero pinagpipilitan pa rin nila? Naiintindihan kaya na itong mga to ang pinirmahan nila? At bakit ang ultimong autor ng panukala na si Edgardo Angara ay hindi pumirma? Nangyari? Hindi ba trabaho nila gumawa ng batas? Kaya nga sila mambabatas di ba? Para kaya pang binoto natin sila kung yung simpleng basahin at pag-aralan ng batas ay hindi pa nila nagawa. Talaga, pag ordinaryong libel, 6 years lang. Pag online, aabot ng 12 years. Manslaughter nga 5 to 6 years lang. Rape nga daw, 3 years lang. Di mangre-rape na lang ako. Direk, Joke lang. sumbong kita sa misis mo dyan Pero teka, baka naman kung di mapagkakatiwalaan ng mga mababatas, baka kakampi natin ang matuwid na presidente. Sige nga. Siguro yung sa libel. Ako po hindi sang-ayon na tatanggalin natin. Ang sabi? Ay, hindi rin pala. Gusto raw ng presidente na huwag tanggalin ang libel clause sa batas. Nako, sana. Etong mga to na lang ang binoto natin. Ito na po ako, ang manok ni San Pedro. Ba't ba nagkaganon? Alam naman ng gobyerno na hindi ito gusto ng tao. Marami na nag-file ng petisyon sa Korte Suprema para sa isang TRO laban sa batas na ito. Teka, ano nga bang balita kay Sereno? Ba't ganun? Senador ng Republika ng Pilipinas, si Tito Soto. Ulitin natin. Bakit? I rise as your favorite neighborhood cyberbully whipping boy. Mula sa mga probinsya hanggang sa legislatura, mula sa mga konseho hanggang sa kongreso. Same old names sa susunod na halalan. Kung hindi mga junior, mga kapatid, o kaya mga asawa, o kaya mga pamangkin. Wala na bang mga bago? Wala na bang ibang apelyido sa politika? Sila-sila pa rin ba? Keep it in the family na lang? Ba't nagkaganon? Oo nga. At ano pa ang hirit nila na hindi naman daw sila dynasty? Kasi tao naman daw ang naghahalal sa kanila. Siyempre, may aamin ba sa kanila? Hindi naman porking kamag-anak, tatay, nanay, anak, nananalo. Ang daming natatalo dito sa Maynila, ang daming natalo rito, di ba? O kaya ito, nagbabalak magtatag ng dynasty na patatakboy ng utol sa kay misis. Pero hindi naman daw dynasty. Teka, naiintindihan kaya nila ang ibig sabihin ng salitang dynasty? Ano daw? Yung mga dati magkakaaway, magkakasama na sa isang ticket. Hindi ba ng 2010 ito tinawag na si Raulo ito? Ang gumagawa nito ay tinatawag na topak ni Noy Noy. At yung asawa nito ay tinitira-tira nito, hindi ba? Ang question dito kay Senator Villar, nakinabang ba siya sa right of way? Ang politika nga naman, walang mga permanenteng kaaway o kaibigan. Permanenteng interes lamang. Tsaka si Juan Ponce Enrile, nako, nahabang buhay na yata sa politika. Nangyari? Hindi na. Hindi na kami bati ng Malacanang Ha? Ano daw? Hindi ko alam May asawa palang iba si Chris Aquino na hindi natin kilala. Maging kaluluway sa'yo. Pwede mong bumate? Eto pang isa, Diyos ko. Ang dami-daming Cheche Boreche, aamin din pala sa huli. Sakto, timing Kung kailan malapit nang magsimula ang panahon ng kampanya. Ang dami talaga mga tanong sa ating lipunan. Hindi ba talaga pwede yung stop cybercrime law? Sige na. Kulit nyo Sige na nga. O, Direk. Tatlo lang. Sagad na natin yan. Facebook namin, sagad na block Sige na, sagad na natin. O, yan. Wala bang chant? Walang chant? Walang chan. Wala. Chant. Chan? Okay, sige. 1, 2, 3. Stop cybercrime law! Siya ka na. Ayan. Sa'yo kaya tayo. Naka-block na nga. Naka-block tayo.